Hello Kathleen fans! So semi-update tayo ha sa bahay ni Sir Alden. Tapos itong mga outfits ni Sir Alden. Na-feature pala siya kahapon no, sa GMA Entertainment News mga kasambreros. So tapos yung Catherine naman dito ay parang yung sa ano no sa lifestyle niya no bilang bilyonarya mga kasambreros. So unahin natin to. Nag-post si Sir Alden no sa kanyang Instagram account para siyang parte, parang divider siya na ano na parang may mga lalagyanan ng mga konting abobot. So Escavolini Manila yung parang design ito mga kasembreros or architectural or internal designs mga kasembreros. So parang ano siya, parang lalagayan ng mga kung ano-ano mga kasembreros. Tapos parang may drawer yata is ba or closet mga kasembreros. So medyo siya, medyo limited lang yung angle nito mga kasembreros. And then ito, so next item natin kahapon na features Sir Alden no sa GMA Entertainment News or GMA Entertainment mga kasembreros. So ang title nila dito is Alden Richard says most swan-worthy photos. So na-feature dito yung mga outfits ni Sir Alden. Dun sa pinakauna dito yung naka-black siya, tapos yung dapper, no, yung dito yung blue, tapos yung blue tuxedo, tapos yung uniform, no, yung kanyang pilot uniform mga kasembreros, tapos sa gilid niya or sa kanan niya ay yung helicopter yata ito mga kasembreros, no, or semi aeroplano, maliit na aeroplano parang para sa kanilang pag-aaral or testing mga kasembreros. Sunglasses, yung next niya, sabi dito, Alden Richards looks effortlessly cool in these sunglasses. Yung nasa sila, yung nasa London nga, no, yung Fulkerson family mga kasembreros. And then yung denim, no, denim never looked this good. So yung parang event nila ito, denim event sa GMA dati mga kasembreros. And then yung kanyang dito yung kanyang fitness, no, dahil fitness era ni phenomenal box office king ay na-feature din siya dito, no. Alden Richards takes his fitness game to the next level as he rocks his cycling attire with style. So sabi dito mga kasembreros. And then next naman is dimples, no. Of course ay siya ang king of dimples mga kasembreros sa showbiz sa GMA, no. Si Jameson Blake meron din yata, no. Si Ruru Madrid meron din yata, no, pero ang pinakasikat lang itong kay BOK mga kasembreros, no, kay Box Office King. Alden Richards says dimples never fail to melt hearts. So ang ganda nakalang caption mga kasembreros. So ang ang kulit kasi hindi nagpapatato si Sir Alden mga kasembreros, malinis sa katawan. And then next one is yung runway, no, yung kanyang outfit at saka suot dun sa bench mga kasembreros, no. Alden Richards brings his signature charisma and style to the bench fashion show. So ito yung kanyang caption mga kasembreros. And then white, no, white lang yung nakalagay dito mga kasembreros sa kanilang caption sa GMA. Sabi niya, dressed in white, the Kapuso actor exudes charm and sophistication. So ito yung time na premiere night, no, ng Hello Love Again mga kasembreros, na kung saan niya ikasama niya siya phenomenal box office queen mga kasembreros. And then yung next one is yung pose, no, pose lang niya, umaanggulo si Sir Alden dito sa bathtub mga kasembreros, na kung saan ay parang part ito ng GMA event or gala yata. Tapos may relo of course, no, na mamahalin si phenomenal box office king mga kasembreros. And then the next one is yung suit, no, yung tuxedo mga kasembreros. Alden Richards looks effortlessly sharp in a black suit. So parang kagaya ng mga nakalagay sa GMA 75th anniversary mga kasembreros. And then ito yung stars on the floor niya na outfit, no, bilang host mga kasembreros, na parang kulay blue na tuxedo din mga kasembreros or Americana. So ito yung kanyang suot dun sa sa pinakaunang teaser yata ng Stars on the Floor mga kasembreros, na kung saan ay siya nga ang host, no. And then so yun yung mga outfits, no, na feature ng GMA mga kasembreros. Next item natin
So, yun, no? Naka-caption dito, no, yung isang admin ng yung hard-earned money ni Ma'am Catherine. Kasi kung merong pwedeng magluho-luho na post mga kasombrero sa kanyang social media, maliban sa mga nepo babies, no, ng mga corrupt politicians, ay yung itong si Ma'am Catherine, kasi sobra billion na yung kanyang income, pero ito ay kanyang pinagpaguran, mga kasombrero. So yung point niya doon, parang may patama, no, sa mga nepo babies, mga kasombreros, yung post ng isang admin na pwede siya mag-enjoy ng kanyang lifestyle kahit anong gusto niya, kasi nga nagtrabaho siya, mga kasombreros. Pinagpaguran niya phenomenal box office cinema queen, no, parang hindi na siya natutulog, mga kasombreros, sa busy ng kanyang trabaho. So yun, no, talagang dapat ay pagpaguran natin ang ating mga sahod at earnings, mga kasombreros. And then ito, so next item natin ay si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Nadine Lustre. Parang pinagtabi nila, mga kasombreros. Pictures nila ito dun sa birthday ni Doc Ivy at saka yung celebration ng 16th anniversary ng kanilang clinic, mga kasombreros, no, facial clinic. So parang medyo magkahawig sila, no, sa mga outfits at saka sa angulo nila, mga kasombreros. So para silang kambal minsan tingnan. And then ito, so next item natin, si nanay, no, yung Di Aguinaldos. Ang kulit ni nanay kasi nagpadila siya, no. Kakapost lang kasi niya kagabi sa kanilang Facebook account, mga kasombreros. So ang kulit ito ni nanay, actually ano na ito parang nagiging part na ng GMA. Si nanay parang kinuha siyang artista kasi nga sikat na sikat sila, and then na-feature din ito sa Jessica Soho, no, si nanay. Sobrang cute at ang kulit kasi ng ginagawa nilang magnanay, mga kasombreros, sa sa social media, kung kaya naging sikat ito sila. Ang cute naman ni nanay, nagpadila trend, nagpawaki dila trend si nanay kay Alden Richards, mga kasombreros. And then ito, of course, no, ang prayer ni Sir Alden for today. Sabi niya, Dear God, I pray for wisdom today. In all my getting, let me get wisdom and understanding. Just as Proverbs 4:7 says, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all your getting, get understanding. Ang ganda, no? I need your guidance in every decision I face. Lead me in the way I should go and help me to recognize your voice above all others. Fill my heart and mind with discernment, clarity, and peace as I walk with you today. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Na topic na natin ito, no? Proverbs 4:7. Sobrang ganda nito. So, iba talaga nagagawa ng wisdom sa buhay ng tao, mga kasombreros. So, kung para siyang so, yun yung solusyon, mga kasombreros, no? Kapag ang tao walang wisdom, walang kaalaman, ay hindi siya nakakagawa ng tamang desisyon at choices sa buhay. Alright, so in the meantime, yun lamang sa ating Kathleen items, pero abang-abang pa kayo. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is September 10, 2025, Wednesday na po. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito at sobrang tamis, mga kasombreros, Ang title kasi natin ay Parang Honey, no, or Pulot. Proverbs 24:13-14, My son, eat honey because it is good, and the honeycomb which is sweet to your taste. So shall the knowledge of wisdom be to your soul. If you have found it, there is a prospect, and your hope will not be cut off. So napakaganda nito, mga kasombreros. Ang wisdom, ang knowledge ay inahalintulad, no, sa isang pulot or honey, mga kasombreros. And fun fact, ang honey po ang dito tinaguri ang pagkain na hindi madaling mapanis. So kung pang matagalan, natural food siya, mga kasombreros, na hindi siya madaling napapanis. So nasa top 1 siya sa listahan, mga kasombreros, kasi nga ay yung presence ng sugar, no, na natural, mga kasombreros, na mula sa mga bubuyog, no, nectar ng mga at saka mga juices ng mga flowers, mga kasombreros, na inipon ng mga pollinators na mga bees or mabubuyog, mga kasombreros. Grabe, no? Napaka-wonderful actually nito na ginawa ng Panginoon din na yung mga pollinators, yung mga bubuyog, mga kasombreros, or mga wasp, no, ay dito ginawang mga
parang kaya nila mag-imbak, no? Parang nakaka-amaze na yung mga maliit na insekto na kagaya nito ay pwedeng mag-produce ng napakasarap at masustansya na actually, no? Ang honey, urang pulot mga kasambreros, napaka-masustansya nito kasi nga inipon-ipon siya na nectar na galing mismo sa mga halaman. So, kaya hindi rin siya madaling napapanis or nasisira dahil sa presence ng sugar at saka ang ginagawa kasi ng mga bees na ito mga kasambreros, no, medyo trivia tayo ng konti, ay nire-reduce nila yung presence ng tubig. So dahil less tubig tapos more sugar siya, kung kaya siya hindi gaanong madaling nasira o nasisira mga kasambreros ang mga pulot. So ganun ka-wonderful, no? Grabe ang Diyos kasi He can work amazingly gamit lang ang mga insekto na ito mga kasambreros. So ang Proverbs na ito, 24:13-14, ay inalintulad, no? Ang tamis, ang sarap mga kasambreros ng pagkain or pag-inom ng honey mga kasambreros sa isang knowledge or sa isang understanding comparing to the sweetness and reward of finding honey, which leads to a future of strength and knowledge for the soul. So napakaganda mga kasambreros. This verse highlights the importance of wisdom and understanding. Have you ever thought about how having wisdom can bring a sense of fulfillment and joy into your life? Napakaganda ito mga kasambreros kasi sa isang pamilya, kunwari walang understanding, walang unawaan sa mag-asawa, sa magkapatid, sa magulang to anak, anak to magulang, no, kapatid to kapatid. Kapag wala silang understandings about isa, madali nag-aaway. Okay? Konting kibot lang, nag-aaway yan sila mga kasi nga, hindi sila nag-uunawaan sa bawat isa. And doon napapasok talaga yung wisdom. Kasi pag may wisdom ka, maunawaan mo eh. Bakit kinawan nawala ang ganito? So, bakit kaya nangyari to? So, kasi pag walang understanding, kunyari, may nangyaring masama or kunwaring may nawala lang, no, na parang hindi naman gaanong mahal ang presyo, gamit ba dyan for example, o hiniram ni ganito, tapos hindi sinoli, ay magagalit agad yan, no, kung walang understanding. Hindi siya magtatanong agad or hindi muna magtatanong bago alamin yung kwento and so on and so on. So, diretso galit kasi nga walang understanding. So, walang gentleness. Papasok din kasi dyan ang gentleness, ang kahinahunan, mga kasambreros, ang kindness kapag meron tayong wisdom. When we approach situations with wisdom, we are more likely to make sound decisions and benefit not only ourselves but also those around us. So tama, no? Kasi kagaya na mention natin, kapag tayo po ay may knowledge, may understanding, may wisdom, ay nakakagawa tayo ng mga desisyon na tama mga kasambreros. May konting mali man, pero not worse mga kasambreros, or hindi gaanong malala kung wala tayong wisdom or kung wala tayong understanding. It's like illuminating a path that once shrouded in darkness, allowing us to navigate towards a future filled with hope and promise. We can pave the way for a brighter future, not just for ourselves, but for generations to come by seeking understanding and gaining clarity. So, ganun siya mga kasambreros. Para siya, yung wisdom, parang ilaw sa isang daanan, no? Kunwari, gabi na, tapos madilim. So, yung wisdom at understanding at knowledge mga kasambreros, sila yung lampara, sila yung ilaw mga kasambreros na magliliwanag doon sa daan natin sa ating mga decisions, sa ating mga actions. So ganun, napakahalaga nito mga kasambreros, no? Let's strive to cultivate wisdom and understanding in our lives, knowing that they are key ingredients to a fulfilling and prosperous journey ahead. Napakaganda. So nagpe-present ang verse na ito ng compelling metaphor na gumagamit ng honey, no, kumakain ng honey mga kasambreros. So yung honey kasi ano siya physically at saka kapag may acid reflux marami rin siya nakikure mga kasambreros na pwede mong gamitan. Kunwari may acid reflux ka or may ulcer for example, so napaka mainam din itong honey mga kasambreros. So pag-usapang medical, no, pag-usapang sakit, pwede siyang mag-relieve mga kasambreros. So, and kunwari gawin mong palaman, parang dami niyang gamit mga kasambreros. And yun nga, no, pinakauna na dito yung ginagamit siya sa pang-dessert mga kasambreros at saka mga pastries, sa mga bakeries, no, and so on. The passage urges the reader to eat honey, my son, for it is good, drawing a parallel between the sweetness and goodness of honey for the body and the similar qualities of wisdom for the soul. So para siyang, di ba yung honey masarap siya masarap sa yung lasa niya masarap, no?
nakaka-soothe. So ganun din po ang wisdom, no? Parang ganun siya. So kinumpara sila mga kasembreros, naging metaphor yung pag-use or paggamit ng honey or pulot mga kasembreros ng mga wasp or ng mga bubuyog patungkol or kaugnay sa wisdom and knowledge. So napakaganda, no? Just as honey from the comb is sweet to the taste, wisdom is portrayed as inherently good and satisfying, emphasizing its desirability and nourishing nature. The comparison continues, stating that wisdom, like honey, should be sought after and cherished, highlighting its importance in one's life. So, kagaya nga ng ng halaga or value ng mga honey. And isa kasi ito sa yung wasp or yung mga bubuyog, mga kasembreros, mga butterflies, yung mga insekto ay mga pollinators yan sila. Ibig sabihin, kung hindi silang transfer ng mga nectar and so on, parang sila yung carrier ba ng kaya minsan yung itsura ng mais, for example, nag-iiba, yung itsura ng mangga nag-iiba, yung itsura ng isang prutas nag-iiba or isang halaman, dahil yun sa pollination. Sometimes no, may epekto yung pollination na ginagawa ng mga pollinators na ito, mga kasembreros. So sabi dito, finding wisdom and knowledge means gaining understanding of God's truth and applying it to our lives. It involves seeking out and embracing the teachings and guidance found in the Word of God. So ang pinaka-reliable talaga sa lahat dito ay ang Word of God, mga kasembreros. So kasi pwede tayo magbasa ng mga libro ng mga self-help, mga sinulat ni ganito, sinulat ni ganyan, pero ang mainam, pinaka-effective talaga sa lahat ng libro, mga kasembreros, ay ang Biblia. Hindi lang kasi siya libro, no? It's a transformative book siya, mga kasembreros, na kaya magbago ng ugali, ng pananaw, ng point of view, ng paniniwala in general ng isang tao. Kasi kapag nagbago yung paniniwala mo, yung insight mo, yung belief mo, kapag nagbago yan, yung thinking mo, mag-iba rin yung gawi ng iyong pamumuhay, mga kasembreros. The way you think, the way you act, the way you treat other people, no, especially God, mga kasembreros, ay mag-iiba din po, no, from bad to good, mga kasembreros. So kaya magulat na lang tayo pag ang tao nagbabasa ng nung una pala bisyo to o dati para ngayon parang anong nangyari. So parang ganun, mga kasas, magugulat ka na lang sa transformative power ng Biblia. Tested and proven na po yan na totoo, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha. Nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at wisdom, understanding, and knowledge, mga kasembreros, kagaya ng pagkain natin ng honey or pulot. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time, mga source, and paalam po. I love you.